Sang-ayon ng palasyo kay VP Sara na lubog sa baha ang Pilipinas. Kitang-kita nga raw ang problema na ito sa baluarte ng bise. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Matapos magsalita si Vice President Sara Duterte na dapat ebidensya ang pruweba ng kanyang impeachable offense at hindi insulto at political theatrics, puna ng Malacanang. So, mas maganda rin po na kung ayaw makarinig ng ad hominem, mag-start din po sa mga taong nagsasalita ng masasamang words o mga masasamang mga pag-describe sa kapwa-tao. Siguro dapat magsimula kay Vice Presidente na maging magalang din sa pananalita para hindi rin na ibabalik sa kanya. Hindi naman daw itinotolerate ng Malacanang ang paggamit ng mga salitang scam at mastermind habang umuusad ang impeachment trial. Matatanda ang nagmula kay Counsel for the Prosecutor, Attorney May Divina Gracia, ang pahayag na masterminded by the Vice President umano ang confidential fund na tinawag din niyang scam. So, for me as a lawyer, hindi dapat gamitin. Pero you can use that in some other ways nang wala kang pinapatamaang in particular na tao. Kasi ako, gagamitin ko rin naman yung salitang sindikato, mastermind, pero not particularly sa isang tao. Dagdag ng palasyo, saka na lang gamitin kapag may hatol na ang impeachment court at may pinanghahawakan ng ebidensya para masabing scam nga ang nangyari sa Pondo ng Bayan. Sa pahayag naman ng bise na ang prioridad ng Administrasyong Marcos ay ang manatili sa pwesto at ang impeachment trial niya, hinimay ng Malacanang ang pagsagot sa vice-presidente. Una, tila pinaalalahanan ng palasyo si VP Sara na parte rin siya ng gobyerno pero ang pananatili sa posisyon wala sa isip ng Pangulo. Pangalawa, totoo naman daw na lubog sa baha ang Pilipinas gaya ng sabi ng bise. Pero sa Davao City daw, kitang-kita ang problemang ito. Una na ring sinabi ng Office of the Ombudsman na epicenter ng flood control projects ang Davao, bagay na pinalagan ni Congressman Paulo Pulong Duterte at hinamon ang Ombudsman na maglabas muna ng DPWH records. Ang malinaw daw sa linggong ito ng impeachment, napatunayan lalo ng witness statements na ang vice-presidente umano ang may alam mula raw sa pag-withdraw ng pera, paggastos at pagbibigay ng report. Ito, isang araw matapos magsalita ng palasyo sa impeachment officially patungkol sa kung sapat na ba ang ebidensya para makonvict ang vice-presidente sa Article 1 o ang misuse of confidential funds. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.